Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang panibagong inisyatibo ng ating gobyerno para sa AFP Modernization Program at ang update kaugnay sa pagbili ng karagdagang A29B Super Tucano para sa ating Philippine Air Force. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas at ang tatlong sangay nito ay ginagamit ang tao ng capital expenditures upang makabili ng mga mahalagang kagamitan tulad ng mga armas, truck, night fighting systems, personal protective gear at kahit paunang pambayad para sa malalaking proyekto tulad ng light attack aircraft at armored vehicles. Ang ganitong estratehiya ay naglalayong mabawasan ang sobrang pagdepende sa pondo ng AFP Modernization Program na kadalasang ginagamit para sa malalaking proyekto o multi-year contractual authority installment payments na pinasimulan ng mga nakaraang administrasyon. Isa sa mga pinakahihintay na proyekto sa ilalim ng AFP Modernization Program ay ang Multi-Role Fighter Acquisition Project ng Hukbong Panghimpapawid ng Pilipinas. Bilang bahagi ng Horizon 3 Phase, ay balak ng Philippine Air Force na makakuha ng 40 bagong fighter aircraft kasama na ang bala, piyesa, mga infrastruktura na may tinatayang budget na higit sa 7 bilyong dolyar. Dahil sa laki ng halagang kinakailangan, ay isinusulong ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang creative financing upang pahabain ang panahon ng pagbabayad, isang hakbang na tila nakakuha ng suporta. Ang estratehiyang ito ay nakikitang mahalaga hindi lamang para sa MRF project kundi pati na rin sa iba pang malalaking proyekto tulad ng Submarine Acquisition Project ng Hukbong Pandagat ng Pilipinas. Bagaman kaya ng gobyerno ng Pilipinas na maglaan ng paunang deposito, karaniwang 5% hanggang 15% ng kabuuang halaga ng proyekto ay may mga hadlang sa batas. Sa kasalukuyan, ang mga long-term soft loans para sa proyektong pandepensa ay limitado lamang sa $300 million. Isang halaga na noon ay sapat pa para makabili ng isang squadron ng F-16 noong dekada 70. Ngunit ngayon ay makakabili na lamang ito ng 2 units. Kaya't dahil dito ay kailangan ng baguhin ng gobyerno ang mga restriksyon upang ganap na magamit ang mga alok na soft loans mula sa mga bansang tulad ng Estados Unidos, Sweden, South Korea, France at iba pa. Samantala, nagkaroon na ng pag-usad ang Philippine Air Force sa pagbili ng 6 na A29B Super Tucano light attack aircraft mula sa kumpanyang Embraer ng Brazil. Ang mga eroplanong ito na may pinahusay na kakayahan ay idinisenyo upang gumanap sa iba't ibang papel tulad ng battlefield air interdiction, close air support, maritime patrol at maritime strike. Bagaman ginagamit na ng Philippine Air Force ang A29B para sa mga maritime patrol mission, ang kakayahang magsagawa ng maritime strike ay isa sa pinakabago at maaasahang upgrade sa nasabing eroplano. Ang mga eroplanong ito ay maaaring gumamit ng mga makabagong armas tulad ng smart bombs upang umatake sa mas maliliit o hindi gaanong armado na mga target sa dagat. Gayunpaman, nananatiling hamon ang pagharap sa mga heavily armed warships dahil sa kahinaan ng A29B laban sa mga advanced na air defense system. Upang tugunan ang limitasyong ito, ay sinisiyasat ngayon ng Philippine Air Force ang paggamit ng Rafale Icebreaker Missile System. Ang Icebreaker Missile na gawa ng Israel ay isang air-launched missile system na may range na 300 km at lakas na maihahalin tulad sa AGM-119 Penguin. Bagamat hindi kasing lakas ng mas malalaking missile system
tulad ng Harpoon o BrahMos missile, ay nagbibigay naman ito ng isang cost-effective na solusyon para bigyan ang A-29B ng makabagong kakayahan na magsagawa ng maritime strike. Ang standoff range ng missile na ito ay magbibigay ng kakayahan sa A-29B na umatake sa mga naval target mula sa isang ligtas na distansya. Binabawasan nito ang panganib mula sa advanced na ship-based air defenses. Bukod dito ay nakatakdang magsimula ang produksyon ng icebreaker at ng sea launch na counterpart nito na Seabreaker ngayong taon, at may mga kontrata na na-secure ng hindi pa pinapangalan ng mga kliyente. Ang Philippine Air Force at ang Philippine Navy ay parehong itinuturing na potensyal na operator ng mga sistemang ito na maaaring magpabago sa kakayahan ng AFP sa himpapawid man o sa dagat. Ipinapakita lamang ng AFP modernization ang dedikasyon ng Pilipinas sa pagpapabuti ng territorial defense at operational capabilities nito. Bagamat nananatili ang mga hamon sa batas at pondo, ang mga inisyatibo tulad ng MRF Acquisition Project at mga integrasyon ng mga makabagong sistema na mga armas tulad ng icebreaker ay nagbibigay ng makabuluhang progreso tungo sa mas malakas at mas self-reliant na sandatahang lakas. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.